Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa block coding, algorithm at basic process flowchart. Bilang mga mag-aaral na naghahanda para sa isang teknolohikal na mundo, mahalagang magkaroon tayo ng pundasyong kaalaman sa mga makabagong pamamaraan ng programming. Mga kasanayan, una, nakagagawa ng algorithm para sa mga gawaing pang-araw-araw at pangalawa, nakagagawa ng basic process flowchart para sa mga gawaing pang-araw-araw. Ang ating layuning pampagkatuto para sa araling ito ay una, na ipaliliwanag ang konsepto ng block coding. Pangalawa, na ipakikita ang mga pangunahing kahalagahan ng block coding. Pangatlo, natutukoy ang iba't ibang uri ng mga blocks at ang kanilang mga gamit. At panghuli, nakabubuo ng simpleng dokumento gamit ang block coding. Ngayon, tayo'y bumuo ng isang larawan o utos gamit ang mga blocks. Mga bata, ang block coding ay isang pangunahing hakbang sa pag-unawa kung paano gumagana ang mga computer at software. Sa pamamagitan ng block coding, mas madali nating nauunawaan ang masalimuot na konsepto ng programming gamit ang visual na representasyon ng mga code. Kasama dito ang mga algorithm, na nagbibigay ng sunod-sunod na gabay sa pagsasagawa ng mga gawain, at ang mga process flowchart, na naglalarawan ng daloy ng mga proseso. Upang magkaroon ng masusing pangunawa sa pag-aaral ng paksa, ang mga sumusunod na mga salita ay ating bigyang pansin. Una, ang algorithm ay isang serye ng mga hakbang na ginagamit upang malutas ang isang problema o gawain. Pangalawa, ang basic process flowchart ay isang biswal na representasyon ng isang proseso o algorithm, na nagpapakita ng sunod-sunod na mga hakbang na kasangkot. Pangatlo, ang block coding ay isang visual na paraan ng pag-program na gumagamit ng mga bloke na maaaring i-drag at i-drop upang makabuo ng code. Karaniwang ginagamit ito sa pagtuturo ng mga batayan ng programming sa mga bata. Pang-apat, ang program naman ay isang hanay ng mga tagubilin o utos na isinulat gamit ang mga bloke sa block coding na nagsasabi sa computer kung ano ang dapat gawin. Binubuo ito ng iba't ibang mga scripts, loops, conditionals, at iba pang mga bloke. Panglima, sa block coding mga bata, ang flowchart ay maaaring magpakita kung paano dumadaloy ang kontrol mula sa isang bloke patungo sa susunod, kabilang ang mga desisyon, loops, at iba pang logic. Pang-anim ay ang pag-execute. Sa konteksto ng block coding, ang pag-execute ay tumutukoy sa proseso ng pagpapatakbo ng mga utos na binuo gamit ang mga bloke. At panghuli ay ang code. Sa konteksto ng block coding, ang code ay tumutukoy sa mga utos o instruksyon na binubuo ng mga magkakaugnay na mga bloke na ginagamit upang magprograma. Ang block coding, o kilala rin bilang visual programming, ay isang paraan ng pagsusulat ng code na gumagamit ng mga pre-built na bloke o mga bahagi upang lumikha ng isang programa. Bawat bloke ay kumakatawan sa isang tiyak na function o utos, at maaari silang madaling i-drag at i-drop sa isang workspace, kung saan maaari silang i-arrange at i-interconnect upang bumuo ng isang buong programa gamit ng computer. Sa block coding, ang mga utos ay inilalahad gamit ang mga bloke o blocks na kumakatawan sa iba't ibang functions o operasyon. Narito ang ilang hakbang kung paano ito ginagawa. Una ay ang pagpili ng bloke. Una, pipiliin mo ang mga bloke na kailangan mo para sa iyong utos. Halimbawa, kung gusto mong magdagdag ng 2 numero, pipiliin mo ang bloke para sa addition. Pangalawa, pag-arrange ng bloke, i-arrange mo ang mga bloke sa isang workspace. Ito ay parang paglalagay ng mga piraso ng puzzle.
Kailangan mo silang i-connect ng tama upang bumuo ng tamang utos. Pangatlo, pag-configure ng bloke. Kapag naka-arrange na ang mga bloke, kailangan mo silang i-configure. Halimbawa, sa bloke para sa addition, ilalagay mo ang mga numero na gusto mong i-add. At panghuli, pag-execute, kapag lahat ng bloke ay naka-arrange at naka-configure na, pwede mo nang i-execute ang iyong utos. Ito ay magre-resulta sa isang output base sa iyong inilahad na logic. Sagutan natin ang unang gawain. Gawin natin ang ikalawang gawain. Ang algorithm ay isang serye ng mga instruksyon na kinakailangang gawin ng isang computer upang malutas ang isang maayos na tinukoy na problema. Ito ay nagtatakda kung ano ang dapat gawin ng computer at paano ito gawin. Narito ang mga katangian ng isang magandang algorithm. Una, malinaw na mga hakbang. Ang mga hakbang o instruksyon ay dapat maliwanag at madaling sundan. Pangalawa, tama at epektibong solusyon. Ang algorithm ay dapat magdudulot ng tama at epektibong solusyon sa problema. Pangatlo, paggamit ng minimal na hakbang. Ang mabuting algorithm ay gumagamit ng simpleng hakbang o ilang mga hakbang upang maabot ang solusyon. At panghuli, pagsasaliksik sa lahat ng posibilidad. Sa ilang kaso, ang algorithm ay dapat sumubok o subukin ang lahat ng posibilidad bago magdesisyon sa tamang solusyon. Isang halimbawa ng algorithm na nagpapakita ng mga hakbang kung paano magluto ng sinaing gamit ang ordinaryong kalan. Subukan nating gawin ang ikaapat na gawain. Talakayin naman natin ang tungkol sa flowchart. Ang flowchart ay isang diagram na nagpapakita ng mga hakbang sa isang proseso. Karaniwang ginagamit ang flowchart para ma-visualize ang sunod-sunod na mga aksyon o impormasyon na kinakailangan para sa pagsasanay, pagdodokumento, pagplano, at paggawa ng desisyon. Ito ay gumagamit ng mga simbolo, shapes, at arrow upang ipakita kung paano ang isang hakbang ay nauugnay sa isa't isa. Mga pangunahing simbolo na karaniwang ginagamit sa pagbuo ng algorithm, una ay sa pagsisimula at pagtatapos. Ito ay karaniwang ipinapakita gamit ang simbolong biluhaba o oval na may nakasulat na start at end. Pangalawa, sa pagproseso. Ito ay isang hugis parihabang bloke na naglalaman ng isang hakbang o aksyon sa algorithm. Pangatlo, desisyon. Ito ay isang hugis diamanteng bloke na naglalaman ng kondisyon o desisyon na dapat suriin. Pang-apat, input o output. Ito ay hugis parallel na bloke na sumasagisag ng input o output ng data. At panghuli ay ang arrow. Ang mga linya ay nagpapahiwatig ng pagkakasunod-sunod sa daloy ng proseso. Mga bata, narito ang isang halimbawa ng algorithm tungkol sa pagkakasunod-sunod ng aktibidad na nagpapakita ng proseso na gagawin ng isang mag-aaral sa isang regular na routine sa umaga buhat sa paggising hanggang sa pagpasok o pagtungo sa paaralan. Gumawa ng isang simpleng problema tungkol sa paano gumawa ng sandwich.
Bumuo ng sariling algorithm gamit ang mga simbolo ng flowchart ukol sa pagsisimula, proseso, desisyon, input o output, at arrow para sa direksyon ng susunod na hakbang o proseso. Ang mabubuong algorithm ay ipepresente sa klase. Mga karagdagang pagsasanay na pwedeng ipagawa sa mag-aaral para sa pag-unlad ng kaalaman o mastery tungkol sa block coding, algorithm at basic flowchart. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Pabaong pagkatuto. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Pagninilay sa pagkatuto. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Basahin at sagutin ang mga tanong. Piliin at isulat ang tamang titik lamang.